الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على تمان الأكملين على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala at sumakanya sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad ang kapayapaan at ang pagpapala, ganun din sa kanyang pamilya, mga sahaba at sa lahat ng tumahak sa kanilang landas hanggat sa araw ng paghukom. Ngayon mga kapatid ay pag-uusapan natin ang kaugnay sa batas ng pagsasangla. Alam natin sa atin ay talamak yung pagsasangla. Pagsasangla ng ginto, pagsasangla ng lupa, pagsasangla ng bahay, pagsasangla ng sasakyan, at iba pang mga ari-arian. Ngayon, ang pagsasangla ba ay pinahihintulutan sa batas ng Islam kahit ano pa ang aking isasangla? Hindi ba bawal na magsangla ng halimbawa ginto, sasakyan, o mayroong mga ari-arian na hindi pwedeng isangla? Mga kapatid sa panampalatayang Islam, lahat ng ari-arian natin na pag-aari mo sa kondisyon na hindi naman mga ipinagbabawal na ari-arian, hindi naman shabu, hindi naman ninakaw, hindi naman baboy, ika nga, hindi bawal na ari-arian, ang original nito ay pinahihintulutan na isangla. Kahit na ginto, kahit na ginto. Kahit na ginto, pwede nating isangla. Pero makinig kayo ng mabuti para malaman ninyo kung bakit bawal magsangla sa pawn shop. At kung bakit din bawal ang pagsasangla ng lupa o ng mga bahay at iba pang ari-arian na kung saan ay pumapasok dito ang riba. Napagkasunduan ng ating mga ulama na anumang isangla mo ay pinahihintulutan sa batas ng Islam kahit na ikaw ay magsangla ka pa ng ginto. Ang akala ng mga kapatid natin ay bawal magsangla. Bawal magsangla ng ginto, bawal magsangla ng lupa. Ngayon, aalamin natin kung kailan nagiging haram, kung kailan nagiging bawal ang pagsasangla ng ginto, pagsasangla ng lupa, pagsasangla ng bahay. Kailan nga ba ito papasok sa riba? O kailan ba ito papasok sa pagbabawal? Halimbawa, gusto kong isangla ang aking ginto. Bawal bang magsangla ng ginto? Nagkasundo ang mga ulama na pwedeng isangla ang ginto. Sabi ng Ustad, bakit pwede? Pwede magsangla ng ginto. Hindi po bawal magsangla ng ginto. Bakit sa pawn shop bawal? Iyon ang aalamin natin. Bakit bawal? Oo. Kasi, ang pagkakaunawa kasi ng mga kapatid natin, ika nga, pangkalahatan, bawal magsangla ng ginto. Nagiging bawal lang naman yung pagsasangla sa pawn shop dahil mayroong mabigat na dahilan. Pero kung magsasangla ka ng ginto, bahay, lupa, sasakyan, o anumang ari-arian mo, hindi haram yan. Ang original ng pagsasangla ay pagpapahintulot. Allah subhanahu wa ta'ala sabi niya sa suratul Baqarah, وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا. Ang pagsasangla, kapag halimbawa gusto mong umutang, at wala kang matagpuan na magiging saksi o walang magiging kasulatan sa pagitan ninyo, kasi sa utangan kasi ang sunna po talaga ay magkakaroon ng saksi at magkaroon ng ano bang tawag diyan, kasulatan. Kasi Allah Subhanahu wa Ta'ala kanang sinabi sa Quran, ya ayyuhalladhina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubu. O kayo mga mananampalataya, kapag nagkaroon kayo ng utangan sa pagitan ninyo at napag-usapan kung kailan magaganap ang bayaran o deadline, kinakailangan magkaroon kayo ng kasulatan. Ngayon,
Kung sakali na ikaw walang kasulatan, maglalakbay ka sa malayo, may pupuntahan ka, walang saksi, walang kasulatan. So dito, ang sabi ng Allah, farihanun makbuda. So magsangla kayo, sabi ng Allah. Dahil wala namang katibayan, walang agreement, kahit na magkaroon ng problema, isangla mo yung yung kayamanan mo. Isangla mo yung sasakyan mo, isangla mo yung ginto mo, isangla mo yung lupa mo, isangla mo yung alaga mong mga hayop, o anumang mga hayop, mga kayamanan, o ari-arian mo na mayroong halaga, pwede mong isangla yan. Hindi po bawal yon. Ngayon, bakit bawal magsangla sa pawn shop? Nabanggit ni po Ustad na hindi naman po bawal magsangla ng ginto. Kaya nang sinabi ko po, kahit ano po ang isangla nyo, kahit ginto pa yan, hindi po haram na magsangla ng ginto. So bakit sa mga pawn shop, sa Palawan, sa Cebuana, sa Iloilo, o anumang mga pangalan ng mga pawn shop na yan sa Pilipinas, bakit haram? Makinig kayo ng mabuti kung bakit nagiging haram ang pagsasanla ng ginto o anumang gamit sa mga bahay sanglaan dyan sa Pilipinas. Unang-una na dahilan, kasi pinapasukan ng riba. Paano pumapasok ang riba sa pagsasanla mo ng ginto sa pawn shop? Unang-una, may daladala kang ginto, o may daladala kang laptop, o may daladala kang cellphone, o may daladala kang mga mahalagang mga gamit, at isasangla mo yun sa pawn shop. Wala sana problema kung magsasangla ka lang, tapos hihiram ka ng pera. Okay lang kung gano'n, kung yung babayaran mo, pareho lang nung inutang mo. Ang problema po mga kapatid dito, mayroong pong tubo yung pera na uutangin mo sa pawn shop. Mayroong tubo yung uutangin mo sa pawn shop. Yung pong pagsangla mo ng ginto doon sa may pawn shop, hindi po haram yun. Pero nung umutang ka ng pera sa kanila, umutang ka ng 5,000, kasi tinatansya nila yung halaga ng ginto mo. Nang sa ganun, kahit na hindi mo balikan, pwede nilang, pakinabangan yun? Pwede nilang kunin yun. So, ganun naman sa pagsasangla talaga. Kinakailangan, may halaga ang isasanla mo. Halimbawa, mag-uutang ka sa akin ng pera. Titingnan ko kung magkano yung isasangla mo sa akin. Kung halimbawa, hindi ka magbabayad, o titingnan ko kung makakabawi ba ako dun sa isasanla mo sa akin. Ngayon, dahil pumunta ka sa pawn shop, yung inutang mo na, halimbawa, 5,000 pesos, mayroon siyang tubo, halimbawa, 1%. Haram yun. Kahit na piso, kahit na 5, kahit na 1 sentabo, ang kanyang magiging interest ay papasok pa rin yun sa haram. Papasok yun sa riba. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى. Ipinahintulot sa inyo ng Allah ang pagninegosyo, kahit natubuan mo yung mga paninda mo na yan, walang riba dyan. وَحَرَّمَ الرِّبَى, at ipinagbawal sa inyo ng Allah ang riba. Yung riba, yung pagpapa-interest ng mga pera. Yan. So kaya bawal, haram ang magsangla sa mga pawn shop. Bakit? Kasi po, yung pong pera na inutang mo ay mayroong tubo. Kaya haram. So, sana po mga kapatid, iwasan nyo na po yung pagsasangla sa mga pawn shop. Ano ang payo ko sa inyo? Isangla mo na lang yan sa kapatid mo, sa kabag-anak mo na hindi magpapatubo ng pera. Halimbawa, katulad yung ginawa ko, itong pag-uwi ko, isang nagtatrabaho po sa amin na naghanap siya ng mapagsanglaan ng kanyang ginto. So, ang ginawa ko, kasi siyempre, kaya nga naghahanap yung tao na mapagsasanlaan kasi gusto niyang humiram ng pera. Ngayon, mahirap kasi minsan, hihiram yung tao ng pera na wala man lang garantor. Baka mamaya tumakbo, umalis, hindi na bumalik, walang garantor. So, ang gagamitin niyang garantor sa paghiram niya ng pera ay yung pong isinangla niya. So, halimbawa, kukunin ko yung ginto niya sa akin, pahiramin ko siyang halimbawa 2,000 o 3,000. Pagka makaya na niya magbayad,
ibabalik ko sa kanya yung ginto na ng kumpleto, ibabalik niya rin sa akin yung pera ko ng kumpleto, yun po ay halal. Walang haram doon sa ginawa namin. Ulitin ko, isinangla niya sa akin ng kanyang ginto halimbawa. Tapos, humiram siya sa akin ng 5,000. Sabi niya, after 1 month to stud, ibabalik ko sa iyo ang pera. After 1 month, ibinalik niya sa akin yung, halimbawa, inutang niya sa akin 2,000, binalik ko sa kanya yung ginto, walang haram doon. Bakit? Hindi tumubo ang kanyang pera. Dapat kasi, tulungan natin yung kapatid natin na gustong humiram ng pera. So bilang tulong na rin sa kanya, halimbawa, gusto rin natin na mabayaran niya yung utang niya anytime na baka hindi siya tumupad sa usapan, mag-iiwan siya ng garantor. At ang kanyang igagarantor ngayon, yung kanyang isasangla na kayamanan niya, na mayroong halaga na kapag hindi siya nagbayad sa deadline, pwede nating balikan yung kanyang isinanla. Pwede nating ibenta yon. At kunin natin yung ating doon at kung ano yung sumobra, ibibigay natin sa kanya. Dapat mapagkakasunduan yun sa pagitan ninyo. Kasi kung magkaroon ng alitan, hindi kayo magkakasundo, iaakyat natin ito sa Sharia court o sa bahay ng hukom pag hindi kayo nagkasundo. So, ganun po yung mangyayari. Kaya ang payo ko po mga kapatid, kung magsasangla po kayo ng ginto, isangla po ninyo sa mga kakilala ninyo na may alam sa Islam na hindi nila tutubuan yung inutang ninyo para hindi papasok sa riba. Pangalawa, isa sa talamak na problema sa atin sa Pilipinas ay ang pagsasangla ng lupa. Malaki ang usapin tungkol sa bagay na to. Marami po ang gumagawa sa atin ng riba sa pamamagitan ng pagsasangla ng lupa. Marami po sa atin. Espesyal po dyan sa Mindanao. Espesyal sa Mindanao, sa mga kapatiran natin dyan. Ginagawa dyan sa atin sa Pilipinas, espesyal sa Mindanao, halimbawa, isasangla ko yung aking lupa kapalit, halimbawa, kasi may pagkakasunduan yan eh. Isasangla ko ang aking lupa sa halaga ng 50,000 o 100,000, nakasangla na yung lupa ko ha. Kinuha ko yung pera sa kanya sa halagang 100,000. Ang problema dito mga kapatid, usapan na yan sa atin, kasama na yan sa usapan sa atin na gagamitin niya yung lupa at kanyang pakikinabangan. Tataniman niya yung lupa. May palay, may niyog, may tubo, o anumang tanim ang mayroon sa lupa na yun, o kaya ay kahit na walang tanim, ay tataniman nung nagsangla at pakikinabangan niya yun. Ano ang hatol dito kapatid? Ano ang hatol sa ganitong paraan ng pagsasangla o transaksyon? Na kung saan ay isinangla ko ang aking lupa, kinuha ko yung pera after 1 year, ibabalik ko yung pera sa kanya ng kumplito pa rin. Kung 100,000 ang aking inutang, 100,000 pa rin ang ibabalik ko sa kanya. Kaso, yung pong nagsangla ng lupa ko ay pinakinabangan niya yung aking lupa. Pwede ba yun? Yan po ay haram. Haram. Haram alaik, sabi ng Arab. Haram po yung kapatid. Ustad, bakit naging haram yun? Eh, yung pera naman, Ustad, binalik niya ng kumplito. Oo, binalik ng kumplito yung pera. Ang problema, nadagdagan yung pera ng pakinabang kasi ginamit niya yung lupa ko. Yun yung kanyang tubo. Ang alam lang kasi natin na tubo pag pera, tinubuan ng pera. Hindi po. Pwede pong matubuan o magkaroon ng interest ang pera ng kahit na pakinaban lamang. Halimbawa, sasabihin ko sa iyo, sige, pahiramin mo ako ng pera ng halaga na halimbawa 10,000 pesos. So, anong sasabihin mo? Sige, Ustad, pahihiramin kita ng 10,000 pesos sa kondisyon, ihatid mo ako ng sasakyan mo sa bahay. O sa kondisyon, ibenta mo sa akin yung lupa mo. Sa kondisyon, ibenta mo sa akin yung cellphone mo. Ika nga, magpapahiram ka ng pera na may dagdag na pakinabang. Walang interest yung pera niya, pero may pakinabang siyang hiningi.
Yun yung riba. Anong dalil, Ustad? Mayroong hadith na hindi siya malakas pero napagkasunduan ng mga ulama ang kanyang hatol. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Lahat ng utang, lahat ng pautang na mayroong interest na pakinabang, ika nga yung pera ay nadagdagan ng pakinabang, ito ay papasok sa riba. Kaya yung mga nagsasangla ng lupa sa Pilipinas ang pinag-uusapan natin ngayon, yung mga nagsasangla ng lupa sa Pilipinas na pinakikinabangan nila ang lupa na isinangla sa kanila, kapalit ng utang na ipinautang niya doon sa may-ari ng lupa, at pagdating ng agreement, halimbawa 1 taon, 2 taon, 3 taon, 5 taon, ay ibabalik ng may-ari ng lupa yung kanyang hiniram, halimbawa 100,000, at ito naman na nagsangla ng lupa ay nakinabang sa loob ng mga panahon na ito, sa loob ng 1 taon o 2 taon, nagtanim siya doon, nag-araro siya doon, nakinabang siya doon, nag-harvest siya doon, yun ang kanyang interest. Yun ay malinaw, hayag na haram. Haram yun. Marami pong tatamaan sa usaping ito, pero kailangan nating magising, mga kapatid. Hindi po natin pwedeng pakinabangan yung isinangla kapalit ng utang na pera. Kasi tumubo yung pera eh. Halimbawa, sila po ay nagkasundo. Okay lang na gamitin niya, nagkasundo. Ang riba, mga kapatid, na pagkakasunduan naman talaga yan. Ang riba o pagpapa-interest ay napagkakasunduan talaga ng dalawang panig yan, ng nagpautang at ng umutang. Kaya dapat, mga kapatid, kung mayroon po kayo mga kamag-anak, mga kakilala, sana po mapayuhan natin sila na maiwasan yung ganitong paraan ng pagsasangla. Ngayon, paano maiiwasan to para hindi maging riba? Paano maiiwasan para hindi maging riba? Take note, hanggat involve ang pera sa pagsasangla, papasok talaga yung riba pag pinakinabangan yung lupa. Maliban kung hindi involve ang pera. Halimbawa, isasangla mo sa akin yung lupa, tapos titirhan ko yung bahay mo kasi wala akong pambayad. Ika nga, walang involved na pera na pinahiram. Gusto kong magrenta ng bahay. Gusto kong tumira ng bahay o rentahan yung bahay. Wala akong pambayad. So ngayon, isasangla ko sa iyo yung aking sasakyan o aking lupa. Walang involved doon na pera. Ngayon, kung sakali na napag-usapan yun, binigyan mo siya ng pahintulot na gamitin niya yung lupa mo, walang problema doon. Bakit? Walang involved na pera. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nakasangla ang kanyang shield, panangga sa labanan, sa trigo or barley, na ang bigat ay 20 sa 20 lata. Nakasangla ang panangga ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang Hudyo kasi humiram siya ng pera. Hindi pera, pagkain pala, pagkain. Kung halimbawa, ang iyong hiniram ay bigas. Halimbawa, hindi involved ang pera. Pumunta ako sa iyo, isasangla ko yung lupa ko sa iyo, pahiramin mo ako ng bigas. Pahihiramin mo ako ng bigas. O kaya ay pahiramin mo ako ng halimbawa ng sasakyan. So isasangla ko sa iyo gagawin kong garantor sa iyo ang aking lupa. Dito, walang involved na pera. Walang involved na pera. Pero hindi ito nangyayari sa atin. Pwede mangyari ito, pero bihira yung ganitong paraan ng pagsasangla. Okay, pinahiram mo ako ng 10 sako ng bigas. Pinahiram mo ako ng 10 sako ng bigas. Ngayon, sinangla ko sa iyo ang aking lupa. Pag napag-usapan natin na gagamitin mo yung aking lupa. Gagamitin mo ang aking lupa. Dito, pwede mong gamitin yung lupa. Pwede mong pagkakitaan yung lupa.
pag pinahintulutan kita. Bakit? Hindi papasok sa riba ito dahil walang involved na pera. Walang riba doon sa pagitan ng dalawa. Bigas at lupa, walang involved. Walang riba doon sa pagitan nila. So hindi yun papasukan ng riba pag ganung paraan ng pagsasangla. Pero ang problema dyan sa atin sa Pilipinas, talagang papasok ang riba kasi involved ang pera. Madalas na mga nagsasangla ng lupa, ng bahay, ng sasakyan, ay hihiram sila ng pera doon sa tao. Doon sa iiwanan nila ng sasakyan, doon sa pagsasanglaan nila ng lupa, hihiram sila ng pera doon. Yung pera na yun, kailangan nila, umutang sila, nandyan yung lupa ko, gamitin mo na yun. Kahit pinahintulutan mo pa na gamitin niya yan, riba pa rin yun. Riba pa rin yun. Kaya para maiwasan ninyo ang riba, rintahan na lang po ninyo. Rinta na lang. Wag, halimbawa, bigyan na lang kita ng 30,000 sa loob ng isang taon, ako na po bahala kung magtatrabaho sa lupa mo. Kahit na kumita ka pa ng limpak-limpak na pera doon sa lupa nung nirintahan mo, walang problema. Kasi hindi naman yun sangla renta, ijar. Halimbawa, okay, gusto mo bang rentahan yung lupa ko? Magkano stud? 30,000 lang. Ilang taon? Isang taon. So binigyan mo ako ng 30,000, hindi ko na ibabalik sa'yo yun. Ngayon, ikaw, nagtanim ka sa lupa ko, alam mo yung lupa ko, meron ng mais, meron ng palay, o di may kikitain ka na. Pinahintulutan na kitang gamitin mo yun. Sa'yo na yung palay na yan. Bahala ka na magtanim dyan. Ngayon, kumita ka ng 100,000, mas malaki doon sa renta mo, normal yun kasi negosyo. Okay lang ganun. Yun po yung paraan na may papayo ko sa inyo, rentahan na lang ninyo, huwag nyo nang pong ipabalik yung pera doon sa humiram bilang tulong na rin sa kanya at tulong na rin sa iyo. Kumbaga, natulungan mo siya na hindi na maibalik yung pera, natulungan ka rin niya, kumita ka rin sa lupa niya. Pero yung pinahiram mo, nakinabang ka pa sa lupa niya, nagamit mo na nga lupa niya, naputol na nga yung hanap buhay niya, ibabalik pa niya yung pera sa iyo, kawawa naman siya. Halimbawa, may tanong, Ustad, hindi ako ang nakinabang sa lupa. Hindi ako ang nakinabang sa lupa. Nakasangla yung lupa sa akin sa halaga na 100,000, ibabalik niya yun sa akin after 1 year, pero hindi po ako makikinabang sa lupa. Ang makikinabang pa rin sa lupa, yung may-ari ng lupa. Maganda kung ganun. Tulong mo sa kanya. Ang problema, hindi ganun. Ang problema, siya ang nakinabang sa lupa niya rin na nakasangla, pero humihingi ka ng porsyento sa kanyang inaani. Yun ang problema na naman dito. Humihingi ka pa rin ng porsyento doon sa kanyang inaani. Hindi nga ikaw nakikinabang sa lupa, pero nakasangla sa iyo Okay bro, dahil nakasangla naman sa akin yung lupa, wala ka namang after 1 year, babayaran mo naman ako ng 100,000. Sige, para hindi maging haram, ay ikaw lang po makinabang dyan. Tapos, bigyan mo lang ako ng 30% o pag naka-harvest ka na, bigyan mo ako ng ganito, ay haram. Haram pa rin yun. Kahit na siya pa rin ang nakinabang, humingi ka pa rin ng tubo. Yung pong porsyento na hiningi mo sa kanya, mapabigas man yan, o pali man yan, o mais man yan, o pera man yan, o hiningi mo sa kanya, doon sa lupa niya mismo na nakasangla sa iyo, na pinahintulutan mo rin siyang gamitin niya uli, tapos ibabalik din sa iyo yung pera ng kumplito, malinaw na yung pa rin ay haram. Riba pa rin yun. Opo. Ganon din sa mga bahay. Sa mga bahay na nakasangla, yung tinatawag nilang sangla tira. Isasangla sa akin yung bahay, tapos pakikinabangan ko yung bahay. Titirhan ko yung bahay, tapos after 1 year, ibabalik mo sa akin yung pera, ibabalik ko sa iyo yung bahay after kong tumira doon sa bahay mo. O pinarintahan ko, o tinirhan ko, o pinakinabangan ko. Sa anumang paraan na pakikinabang, yun ay riba pa rin. Kasi yung pera na hiniram mo ay tumubo. Kaya para maiwasan ito mga kapatid, yung pong pera na ibinigay ninyo doon sa may-ari ng bahay, may-ari ng sasakyan, may-ari ng lupa, huwag nyo na pong ipabalik sa kanya, ipasok nyo na lang po sa renta. Ipasok nyo na lang po sa renta. Ika nga, huwag nyo na pong pabayaran sa kanya. O pwede rin ang ganitong paraan.
babayaran niya pa rin yun. Pero magpaalam ka sa kanya, okay, rentahan ko itong lupa mo. Magkano? Pero yung utang niya, iba na yun. Magkano ang renta sa lupa mo? Gagamitin ko, pero magrerenta ako. So, pwede yun, ganun. Ilagay ka nga, nagrenta ka, pero yung utang niya mananatili pa rin. Magbabayad ka doon sa lupa niya bilang renta. Pwede rin yung ganun. Kaya sana po mga kapatid, yung ganitong paraan ng mga transaksyon, yung mga nagsasangla ng lupa, na ginagamit nila yung lupa, kahit na may pahintulot pa ang may-ari ng lupa, papasok pa rin sa riba. Basta involved ang pera. Kasi iniisip ng mga kapatid natin, Ustad, hindi naman tumubo yung pera ko kasi binalik naman sa akin ng 100,000 ng kumplito. Ginamit ko lang naman yung hindi nga tumubo. Pero pinakinabangan mo ang kanyang lupa. Pinagkakitaan mo, tinaniman mo. Ginamit mo yung lupa niya. Kumita ka man dyan o hindi ka kumita, haram pa rin. Dahil ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam at napagkasunduan na po ito ng mga ulama ang hatol niya na kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Lahat ng pautang, ikaw nga nagpautang ka, na may karagdagan, interest na pakinabang, pinakinabangan mo yung lupa, pinakinabangan mo yung bahay, pinakinabangan mo yung sasakyan na nakasangla, kapalit ng utang niya, fahuwa riba. Sa ibang riwaya, fahuwa wajhun min wujuhir riba. Yan ay riba. Riba. So sana po mga kapatid, malinaw po yung ganitong bagay para maiwasan po natin. Ganon din po sa pawn shop. Sa pawn shop, ang may papayo ko na lang po, kung wala ng paraan, wala na pong mapagsasanglaan ng ginto mo, wala nang bibili ng ginto mo, kundi ang pawn shop na lang. Ang gawin mo na lang at maipapayo ko na lang sa iyo, isagad mo na lang sa pawn shop yan, huwag mo nang balikan. Yung iba sabi nila, Ustad, remembrance, isang malaking alaala sa akin, binigay ng Mr. ko, binigay ng Mrs. ko, kinita ko yan sa abroad, isang malaking alaala sa akin yung ginto, kaya kailangan kong balikan. Subhanallah, mas mahalaga pa si mga remembrance na yan. Kaysa riba, hayaan mo yung remembrance na yan. May pa-remembrance ka pang alam. Ustad, alaala ni ito, binigay na sa akin yung sing-sing na to, Ustad, kaya kailangan kong balikan. Malaking halaga ito sa akin, may value sa alaala ko ito. Burahin mo na yung mga alaala na yan. Kaysa naman gumagawa ka pa ng mga riba-riba dyan. Isagad mo na yan. Huwag mo nang balikan yan. Diyan sa pawn shop. Punta ka sa pawn shop, isagad mo na yan, huwag mo nang balikan. Kasi ang intention mo sa pagpunta mo sa pawn shop, kasi wala nang bibintay. Ang magbibili na lang ginto mo, pawn shop na lang. Hindi naman bibili ng pawn shop yan. Idadaan pa rin nila sa usapang sangla. Pero ang intention mo, buy, binta. Kasi hindi mo na babalikan eh. Huwag mo nang balikan. Huwag mo nang isipin yung mga value na yan. Yung may mga nagtanong sa akin, Ustad, babalikan ko talaga, Ustad, kasi kailangan talaga yan, remembrance ni Mister. Remembrance ng aking minamahal. Remembrance, may mga pa-remembrance ka pa dyan. Mas inuuna mo pa yung mga remembrance na yan. Mga alaala. Hindi mo madadala yan sa kabilang buhay, yung mga alaala ng kahapon. Isagad mo na yan. Kung wala ka nang mamamatay ka na nga, may pa-remembrance ka pa. O alaala ng kahapon. Ang gawin mo, isagad mo na yan sa pawn shop. Huwag mo nang balikan para walang riba. Ganun na lang gawin mo. Yun lang may papayo ko. Basta pag pumunta ka sa pawn shop, wala ka nang mapagsanglaan ng ginto mo, wala ka nang mapagbintahan, isagad mo na. Maghanap ka ng mas mahal ang sangla nila. Pero huwag mo nang balikan. Kasi pag binalikan mo yan, riba. Bakit? Yung pera na inutang mo, may tubo na naman. Kaya, alam ko mga kapatid, yung ilan sa mga kapatid natin, mga kababaihan, mahilig magtago ng ginto. Kaya siguro, alam ko ang dahilan kung bakit nila binabalikan yan. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nila binabalikan yung ginto, remembrance. Yan. Ang problema, remembrance talaga, nakakapahamak yung mga remembrance na yan. Kumbaga nagdadala sa impyerno sa tao, yung mga remembrance, yung mga alaala ng kahapon. Kumbaga, lagi niyang nakikita yung ginto na nandyan na naman, nandyan yung aking minamahal. Subhanallah. Ano yung pagmamahal na yan, pupunta ka naman sa impyerno.
Para makamove on, huwag mo nang balikan. Lalo na yung mga kayamanan na binigay sa'yo, hindi ka makamove on. Isangla mo na yan para makamove on ka na at hindi mo na makita yan. So yan lang po mga kapatid na aking may papayo pagdating sa pagsasangla. At kapag ka, yung pong nagsangla sa'yo ay hindi bumalik, hindi siya bumalik, ang payo ko na lang, dapat pag-usapan nyo na kapag hindi ka bumalik, ibibinta ko tong lupa. O ibibinta mo sa akin tong lupa. O itong ginto. Kasi para makabawi ako. Kasi siyempre, alangan naman na hahayaan na ang tagal-tagal mong babayaran tapos nakasangla lang sa akin tong pera mo. Ay yung ginto mo. Hindi naman pwede yun. Kailangan kong ibinta to. So yan lang po mga kapatid sa Panampalatayang Islam. Sana po ay may bahagi, may share po ninyo ang video na to para sa ganun ay maunawaan po ng mga kapatid natin ang mga bagay na dapat nilang iwasan sa pagsasangla. Ulitin ko po, ang pagsasangla hindi po haram. Hindi haram magsangla ng ginto, sasakyan, hindi po haram. Nagiging haram lang kasi tumutubo yung pera ng kanilang inutang. Doon lang siya nagiging haram. So pakishare na lang po ang video na to nang sa ganun. Paano yung pawn shop na kinuha agad yung interes? Walang problema doon, sister. Inna Allaha ma'as sabirin. Walang problema doon. Kasi bakit? Wala pa namang nangyayari. Kumbaga parang nagtatawaran pa lang kayo doon. Yung mga interest na usapan doon ay ano pa lang kayo doon. Ano bang tawag dyan? Nag-uusap pa lang kayo, nagtatawaran pa lang kayo. Siya, humihingi na siya ng interest, pero sa'yo, binta na yun. Hindi mo na babalikan yun. Walang problema doon, Inna Allaha ma'as sabirin. Kasi isa na lang man ang bibinta doon eh. Huwag mo nang balikan. Paano naman yung nagsangla ay wala plano magtubos dahil sinanla niya? Pag wala ng planong magtubos, ibinta mo yung lupa. Kasi nga, kaya nga nakasangla eh. Ibinta mo yung lupa, kunin mo yung sayo. Ibinta mo yung lupa, kunin mo yung sayo. Then yung sobra, ibalik mo. Pag ayaw niya, iakyat mo sa bahay ng hukom. Sunaima Baraw, o sabi niya, yung daw sinangla niya, biglang nawala. Eh, binalikan mo pa kasi. Di sana, kung hindi mo na binalikan, wala ka pang kasalanan, hindi pa na, kumbaga, nawala na nga, nagkasala ka pa. Naway, huwag niyo na pong ulitin yun, Sister Sunaima Baraw. Ustad, kung ang usapan yun ng may-ari ng bahay, sangla, ang bahay may-ari, 100K, tapos magrenta ka sa bahay niya ng 1K monthly, ibabalik din niya 1K. Ay walang problema kung babayaran mo yung pagrerenta ng bahay niya. Okay lang yon. Halimbawa, 100K, isasangla niya, pero titirahan mo, pero magbabayad ka sa kanya. Okay lang yun, walang problema. Ang problema, sinangla niya yung bahay niya na pinaparintahan niya, bali ikaw, libre ka na. Pagkikinabangan mo yung bahay niya, haram yun. Hindi pwede yun. Wallahu a'lam. Okay, so mga kapatid, pakishare na lang po video na to. Hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.